Chapter 86, Discussions. Tinanong ni Frieren si Denken kung ano ang ibig niyang sabihin sa pakikipag-usap niya kay Mok. Tumingin si Denken sa bintana, tanaw ang malawak na lupain habang nagpapaliwanag. Dati, pagmamayari ng pamilya Glock ang buong lugar na ito, kasama na ang sarili kong hometown. Kaya isa ako sa iilang survivors ng Wise. Naalala ni Frieren ang mga utos na nakalagay sa Stone Bracelet of Servitude. Dalawang utos ang inilagay kay Mok. Una, ang pagsisilbi sa mga tao ng Wise. At pangalawa, ang hindi pagkakaroon ng anumang mali siya laban sa kanila. Napaisip si Fern sandali bago nagpatuloy. Walang saysay ang utos tungkol sa mali siya dahil wala namang konsepto nito ang mga demonyo. Pero ang utos sa pagsilbihan ng mga tao ng Wise, maaaring may epekto pa rin iyon sa kanya. Napagtanto ni Fern ang koneksyon. Ibig sabihin, sumusunod pa rin si Mok sa mga utos ni Denken dahil isa siyang citizen ng Wise. Kaya hindi kanya pinatay nang pumasok ka sa Golden Land at iyon din ang dahilan kung bakit palagi mo siyang kinakausap. Napatingin si Frieren kay Denken. Pero kung ganoon kalaki ang advantage mo, bakit hindi mo na lang siya utosang mamatay? Tumango si Denken, seryoso ang ekspresyon. Tama, hindi ganoon kadali. Hindi niya ako sinasaktan, pero halos hindi rin siya sumusunod sa mga utos na pilit kong ipinapataw sa kanya. Ang mga demonyo ay likas na antisocial. Kaya para sa kanila, malabo rin ang mismong konsepto ng pagsisilbi sa iba. Napansin ni Frieren kung gaano kapanganib ang ginagawa ni Denken. Delikado ang mga pagpunta mo roon. Pwede kang patayin ni Mok anumang oras, depende sa kung paano niya binibigyang kahulugan ang servitude. Kung naiintindihan mo na ang sitwasyon, bakit patuloy mo pa ring isinusugal ang buhay mo para makipag-usap sa kanya? Ipinaliwanag ni Denken ang tunay niyang layunin. Ang gusto kong gawin ay ibalik sa dati ang Golden Land. Kahit matalo natin si Mok, magiging walang saysay ang lahat kung mananatiling ginto ang lungsod at ang mga tao. Kaya patuloy akong nakikipag-usap sa kanya. Alam kong napakaliit ng posibilidad, pero iyon na lang ang natitirang pag-asa ko. Tumango si Frieren, nauunawaan ang hirap ng sitwasyon. Tricky nga ang sitwasyon. Biglang sumingit si Stark, halatang nalilito. Pero bakit hindi na lang natin talunin si Mok? Kapag natalo siya, hindi ba babalik sa normal ang Golden Land? Ipinaliwanag ni Frieren na depende sa uri ng magic kung ano ang mangyayari rito kapag namatay ang caster. May mga spell na agad nawawala, habang ang iba naman ay nananatili kahit matagal ng patay ang gumawa nito, gaya ng mga barrier spell ni Great Mage Flum. Denken, tama ba na ang Diagold sa isang magic na mananatili kahit mamatay ang caster? Tumango si Denken. Tama, si Mok lang ang kayang baligtarin ng transmutation at ibalik sa dati ang Golden Land. Ngunit alam na alam ni Mok ang advantage na ito. Dahil dito, imposibleng kusan niyang i-undo ang magic niya. Kaya napilitan si Denken sa isang napakahirap na sitwasyon kung papatayin niya si Mok, tuluyan ng mananatiling ginto ang lungsod at ang mga tao nito. Ipinaliwanag ni Denken na kahit makahanap sila ng paraan para patayin si Mok, wala pa ring magbabago. Alam na alam ni Mok kung gaano kahalaga ang sarili niyang buhay, kaya hindi siya basta makikipagtulungan. Parang hostage situation lang. Tumango si Frieren. Tama. Alam mong halos imposible, pero patuloy ka pa rin nakikipag-usap kay Mok dahil gusto mong maibalik ang Golden Land. Tumingin siya kay Denken habang naglalakad ito patungo sa pintuan. Talagang napakasama ng sitwasyon mo. Hindi ka pwedeng manalo, pero hindi ka rin pwedeng matalo. Binuksan ni Denken ang pinto at bahagyang lumingon. Exactly. See you later. Habang inaabot ni Denken ang pintuan, biglang nagsalita si Frieren. Hey, pwede ba akong sumama sa pakikipag-usap mo? Nag-aalalang tumingin si Stark. Safe ba talaga yan? Saglit na huminto si Denken at bahagyang lumingon. Posibleng hindi ka sakta ni Mok kung ipakikilala kitang kaibigan ko. Pero hindi ako sigurado. Ayokong isugal mo ang buhay mo sa isang bagay na puro posibilidad lang. Matatag na tumingin si Frieren sa kanya. Hindi ba ganoon din ang ginagawa mo? Isinusugal mo rin ang buhay mo sa parehong posibilidad. Natahimik si Denken. Wala siyang maibigay na sagot sa argumento ni Frieren. Ipinaliwanag ni Frieren kay Denken ang dahilan niya. May gusto akong i-check, at kailangan kong makita mismo si Mok para makumpirma iyon. Naghahanap tayo ng paraan para talunin siya, di ba? Sa tingin ko, mas magiging productive ito kaysa sa patuloy na pakikipag-usap sa kanya na walang malinaw na resulta. Napaisip si Denken bago tuluyang pumayag. Very well, sumama ka sa akin. Pagkatapos, humarap siya kina Fern at Stark. Kayo, manatili muna rito. Agad na sumingit si Fern. Kasama kami. Tumingin si Frieren sa kanyang mga kasama at napansin ang pag-aalala ni Stark. Sigurado ka ba? Nanginginig ka, Stark. Nagbigay si Stark ng kinakabahang ngiti.
Frieren, confident naman ako sa bilis kong tumakbo. Kapag nagkagulo, babuhitin ko kayong lahat at tatakas tayo. Kalmadong ngumiti si Frieren. Masyado kang nag-aalala. Makikipag-usap lang tayo. Walang mangyayari, at wala rin akong balak magsimula ng gulo. Pagkatapos, tumingin si Stark kay Denken, may bahid ng pawis sa noo. Pero magsusorry na ako in advance. Kaya huwag kang magalit, okay? Napatingin lang si Denken sa kanya, halatang naguguluhan sa sinabi niya. Sa huli, sabay-sabay na naglakad ang apat patungo sa lungsod, tinatahak ang mga batong kalsada hanggang sa marating nila ang estate kung saan naghihintay si Mock. Pagdating ng grupo sa estate, naroon na si Mock sa gate at tila naghihintay sa kanila. I've been expecting you. Please, come in. Pagpasok nila, napatingin si Mock sa mga kasama ni Denken. May I ask, who are they? Mga kaibigan ko. Tratuhin mo sila ng maayos. Bahagyang yumuko si Mock. As you command. Pagkatapos, hinarap niya si Frieren. Delighted to make your acquaintance. Ako si Mock, dating magic instructor ng pamilya Glock. Kalmadong tumingin sa kanya si Frieren. Hindi ito ang unang beses na nagkita tayo. Nakalaban na kita noon, 600 years ago. Idiniin ni Mock ang kamay sa kanyang dibdib at magalang na yumuko. Patawad. Napansin ni Frieren na hindi talaga siya naaalala ni Mock. I see. Hindi mo nga pala ako naaalala. Diretso siyang tumingin kay Mock at bahagyang ngumisi. Gusto mo bang tulungan kitang maalala? Biglang nagbago ang tensyon sa paligid. Agad na naghanda sina Fern at Stark, inilabas ang kanilang mga armas at pumwesto sa fighting stance. Samantala, nanatiling tahimik at hindi gumagalaw sina Frieren at Mock habang matalim na nagtititigan ang dalawa. Agad na sumingit si Denken upang pigilan ang biglang tensyon. Huwag. Pumunta tayo rito para makipag-usap. Agad na yumuko si Mock bilang pagsunod. Taos puso akong humihingi ng paumanhin. Unti-unting hamupa ang tensyon habang dinala ni Mock ang grupo sa isang marangyang living room. Inihain sa kanila ang mainit na tsaa. Umupo si Mock sa tapat nina Denken, Frieren, Fern, at Stark, saka itinuro ang mga tasa. Please, bago pa lumamig. Humigop si Mock ng kanyang tsaa at kalmadong nagsalita kay Denken. Hindi ko ginagawang ginto ang mga teacup at saucer. Mahilig sa mga iyon si Lord Glock. Nanatiling tahimik si Denken, diretso at seryoso ang tingin sa kanya mula sa kabilang bahagi ng mesa. Sa katabing sofa, yumuko si Stark palapit kay Frieren at pabulong na reklamo. Hoy, Frieren. Ano ba ang iniisip mo? Sinusubukan mo bang makipag-away? Muntik na akong atakihin sa puso. Kalmadong sumagot si Frieren. Sinabi ko naman sa'yo na huwag kang mag-alala, di ba? May gusto lang akong kumpirmahin. Narinig iyon ni Mock. Mula sa kanyang tasa ng tsaa, napatingin siya sa kanya, halatang naging interesado. May gusto kang kumpirmahin. Nakakaintriga. May natuklasan ka ba? Diretsahang sinabi ni Frieren ang kanyang natuklasan. Yeah. Naging malinaw sa akin na hindi kita kayang talunin. Tahimik lang na tumingin si Mock sa kanya habang ipinagpatuloy niya ang kanyang sinabi. Pero malinaw din na hindi ka naman perpekto. Napalingon si Mock kay Denken. Master Denken. Sino siya? Kalmadong ipinakilala ni Denken si Frieren. Isang mage mula sa grupo ng mga bayani na tumalo sa Demon King. Mistress Frieren. Bahagyang lumambat ang tingin ni Mock habang inaalala ang nakaraan ni Denken. Napakaraming alaala ang bumabalik. Mahilig talaga si Master Denken na makinig sa mga kwento tungkol sa mga pakikipagsapalaran ng mga bayani. Bahagyang yumuko si Frieren, saka diretsahang tinanong si Mock. Kung magsalita ka, parang wala ka talagang pakialam. Hindi mo ba naisip na ipaghiganti ang iyong hari? Kinabahan si Stark at mahinang sumingit. Hey! Kalmadong muling humigop ng tsaa si Mock, tila hindi naaapektuhan ng tanong. Well, saglit siyang tumigil bago ibigay ang diretsahan niyang sagot. Wala talaga akong pakialam. Hindi naman ako kailanman naging loyal sa kanya. Sa totoo lang, ayaw na ayaw ko talaga ng conflict. Ipinaliwanag ni Mock na ang tanging gusto niya ay mamuhay ng tahimik sa lugar na iyon. Pero paulit-ulit siyang pinipilit ng mga tao na makipaglaban gaya ni na Frieren, Fern, at Stark kanina. Dagdag pa niya, kahit bahagi siya ng hukbo ng Demon King, mas isa siyang pacifist na matagal nang naghahanap ng paraan para magkaroon ng coexistence ang mga tao at demonyo, kahit bago pa isuot sa kanya ang Stone Bracelet of Servitude. Nanatiling skeptical si Frieren. Mahirap paniwalaan yon. Ilang beses ko nang narinig ang parehong dahilan mula sa mga demonyo. Diretsahan niyang dagdag. Kayong mga demonyo, natural kayong magsinungaling gaya ng natural naming paghinga. Hindi naman nainis si Mock. Sa halip, bahagya siyang natawa. Gaya ng paghinga, ha? Maganda iyon. Pagkatapos, kalmado niyang idinagdag. Pero hindi ako nagsisinungaling. Napatingin si Mock kay Denken.
Alam kong nabasa na niyo ang memories ko gamit ang batang iyon. Kaya alam mong nagsasabi ako ng totoo. Tumango si Denken at tumingin kay Frieren. Totoo, talagang gusto ni Mok na magkaroon ng coexistence ang mga tao at demonyo. Mas lalo namang naging seryoso ang ekspresyon ni Frieren. Kung ganoon, mas hopeless at mas delikado pala ang sitwasyon. Hindi niya maunawaan ang sinasabing kagustuhan ni Mok na magkaroon ng coexistence. Kung gusto mong mamuhay ng mapayapa kasama ang mga tao, bakit ayaw mong ibalik sa dati ang Golden Land? Walang awa mong pinapatay ang mga pumapasok dito, at ang dami mo ng pinatay na tao na parang kumapit na sayo ang amoy ng kamatayan. Nanatiling walang emosyon ng mukha ni Mok. Bakit mo naman itinatanong iyon? Bahagya siyang tumingin kay Frieren. Hayaan mong ako naman ang magtanong sayo. Napabuntong hininga si Stark, halatang sawa na sa usapan. Sayang lang talaga oras natin dito. Sumang-ayon si Frieren. Tama, nilinaw na ni Mok kung gaano kalaki ang pagkakaiba ng mga demonyo sa mga tao. Magkaiba talaga ang species natin, kaya mahirap magkaroon ng tunay na mutual understanding. Dahil wala nang patutunguhan ng pag-uusap, tumayo si Denken. Sa tingin ko, sapat na muna para sa araw na ito. Lumabas ang apat at sabay-sabay na naglakad pabalik. Habang naglalakad, napansin ni Frieren ang kakaibang closeness ni na Denken at Mok. Denken, bakit parang close kayo ni Mok? May history ba kayong dalawa? Sumagot si Denken habang patuloy sa paglalakad. Pinanatili siya ni Lord Glock bilang isang mage, at naging mentor ko rin siya. Chapter 87, Affection. Nagpatuloy si Denken sa pagkukwento tungkol sa nakaraan niya kay Mok. Gaya ng sinabi ko, naging mentor ko siya. Bata pa lang ako nang magsimula na siyang magturo sa akin ng magic. Ipinaliwanag niya na kakaiba si Mok kumpara sa ibang mga demonyo. Hindi pangkaraniwan si Mok. Isa siyang demonyo na kayang gumamit ng magic na nagmula sa mga tao. Huminto sandali si Frieren nang mapansin niya ang isang hindi tagmang detalye sa kwento ni Denken. Noong bata ka pa? Sandali, ilang taon ka na ba ngayon? Parang hindi nagtutugma ang timeline. 60 years ago lang nang isuot kay Mok ang Stone Bracelet of Servitude, di ba? Kalmadong sumagot si Denken. Mag-78 na ako ngayong taon. Pagkatapos, nilinaw niya ang totoong timeline. Mahigit 80 years ago nang magsimulang maglingkod si Mok kay Lord Glock. Mga 20 years matapos noon saka lamang inilagay sa kanya ang Stone Bracelet of Servitude. Napaisip si Denken sa mas komplikadong katotohanan tungkol sa pagsisilbi ni Mok. Hindi dahil may krimeng ginawa si Mok kaya siya napunta sa ganoong sitwasyon. Ang totoo, resulta iyon ng matinding political turmoil noong panahong iyon. Matagal bago pa manatali sa kanyang pulso ang Stone Bracelet of Servitude, naging maayos at palakaibigan na si Mok sa mga tao. Ni minsan ay hindi niya sinuway ang mga utos ni Lord Glock. Dahil dito, noong bata pa si Denken, naniniwala siyang hindi naman talaga kailangan ng ganoon katinding safety precautions para kay Mok. Ngunit habang binabalikan niya ang nakaraan, napagtanto ni Denken kung gaano talaga kakaiba ang kanilang kalagayan noon. Sa panahong iyon, ang Fortress City ng Wise ay isang lugar kung saan tunay na parang posible ang coexistence ng mga tao at demonyo. Humarap si Denken kay Frieren at nagtanong, Frieren, may nakita ka bang paraan para matalo si Mok pagkatapos ng pag-uusap natin? Saglit na nag-atubili si Frieren bago ibigay ang mabigat na sagot. Wala. Sa totoo lang, pareho tayo ng naging conclusion. Bahagya siyang tumingin sa direksyon ng Golden Land. Sa kasalukuyang sitwasyon, imposibleng talunin si Mok. Kahit anong oras, kaya niya tayong lahat gawing ginto. Tahimik na tinanggap ni Denken ang katotohanan, walang bakas ng pagkagulat sa kanyang mukha. Para sa kanya, isa na namang mabigat na katotohanang kailangan niyang harapin. Maingat na pinagmasdan ni Denken si Frieren. Alam mong napakalaki ng lamang ni Mok pero pinrovoke mo pa rin siya kanina. May tinatago ka ba? Bahagyang natahimik si Frieren bago sumagot. Wala akong tinatago. Gayunpaman, inamin niyang hindi pa siya sigurado sa naiisip niyang plano. Hindi ko lang masasabi na siguradong winning strategy ito. Masyadong maraming variables na hindi pa natin alam. May idea ako, pero sa ngayon, hindi pa sapat ang impormasyon para masabi kung gagana talaga ito. Ibinalik ni Frieren ang usapan kay Denken. Pero sigurado akong may nakita ka ring pwedeng maging daan para manalo tayo. Nabasa mo ang memories ni Mok, di ba? Umiling si Denken. Hindi ko pa natatapos ang pagsusuri sa lahat ng iyon. Nagulat si Frieren. Anong ibig mong sabihin? Ipinaliwanag ni Denken ang problema. Mahigit 100 years ang sakop ng memories na nabasa ni Edel. Sobrang dami ng impormasyon kaya hindi madaling suriin ang lahat. Tahimik na napaisip si Frieren, iniisip ang bigat ng isang buong siglo ng memories na kailangang pag-aralan. Napahanga si Frieren sa kakayahan ni Edel. Napakahusay talaga ni Edel.
Isang touch lang, kaya niyang basahin ang memories na umaabot ng isang buong siglo. Talagang exceptional hypnosis magic user siya. Sumang-ayon si Denken. Tama. Pero kahit ganoon, aabutin ako ng napakahabang panahon kung ako lang ang susuri sa lahat ng maliliit na detalye. Pagkarinig nito, lumapit si Frieren. Kung ganoon, tutulungan kita. Nagulat si Stark. Pwede ba talaga yon? Iniabot ni Frieren ang kamay niya kay Denken. Hindi ako eksperto sa hypnosis magic. Pero kaya kong mag-share at mag-analyze ng memories basta may tutulong sa akin sa proseso. Kung ganoon, tutulungan kitang suriin ang memories ni Mok. Tumingin si Denken kay Frieren ng may tahimik na pasasalamat. Salamat, Frieren. May utang ako sa'yo. Matatag siyang tumingin sa unahan habang naghahanda silang tuklasin ang nakaraan. Maghanap tayo ng paraan para talunin si Mok mula mismo sa mundo ng kanyang memories. Nanatiling magkahawak ang kanilang mga kamay. Isang maliwanag na liwanag ang biglang sumiklab mula sa kanilang pagkakahawak hudyat ng pagsisimula ng memory sharing magic. Sa labas, tuluyang bumaba ang gabi habang tahimik na nakahimlay ang lungsod sa ilalim ng madilim na kalangitan. Mag-isang nakaupo si Mok sa tahimik at bakanteng silid, iniisip ang naging pag-uusap nila. Para sa kanya, naging makabuluhan talaga ang kanilang discussion. Paulit-ulit niyang binalikan sa isip ang tanong ni Frieren. Bakit patuloy kang pumapatay ng mga tao kung gusto mong magkaroon ng coexistence sa kanila? Para kay Mok, napakagandang tanong iyon. Napaisip siya na kung mauunawaan nila ang malalim na pagkakaiba ng pananaw at sensibilities ng mga tao at demonyo, maaaring doon nila matagpuan ang daan tungo sa tunay na coexistence, ang mismong layunin na matagal na niyang hinahanap. Alam niyang malamang ay nagsimula na ring makita ni Frieren ang kanyang memories. Kung ganoon, malamang ay nasa memories ko na siya ngayon. Parang inaanyayahan ni Mok sina Frieren at ang iba na silipin ang kanyang isip. Silipin ninyo ang memories ko. Maaari ninyong tingnan ang mga iyon hanggang sa gusto ninyo. Tahimik siyang nakaupo habang naghihintay, ngunit unti-unting naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Frieren, Mok, ipaglaban ka sa akin hanggang sa huli. Para sa kapakanan ng ating coexistence, hanapin mo ang sagot na matagal ko nang hinahanap. Habang nagpatuloy ang kanyang pag-iisip, unti-unting lumipat ang eksena sa malayong nakaraan. Isang settlement ang makikitang nilalamon ng apoy habang ang usok ay pumupuno sa kalangitan. Ngunit ang lahat ay nagsimula sa isang bagay na napakaliit at tila walang halaga, isang ordinaryong araw na sa una ay parang wala namang kakaiba. Nilalamon ng apoy ang buong paligid habang naglalakad si Mok sa gitna ng wasak na settlement. Sa utos ng Demon King, muli na naman niyang nilipol ang isang human village. Para sa kanya, isa lamang itong ordinaryong trabaho, isa lang sa napakaraming settlement na dati na niyang winasak. Hawak ang kanyang espada, tahimik siyang naglakad lampas sa mga katawan ng mga nasawi at sa mga gusaling nilalamon ng apoy. Sa huli, pumasok siya sa isang nasusunog na gusali, kung saan may isang survivor na nananatiling buhay. Habang patuloy na naglalagablab ang apoy sa paligid, karga ng village priest ang isang naghihingalong biktima. Desperado itong nagsasalita tungkol sa mga bagay tulad ng mali siya at guilt, ngunit tahimik lamang na nakatayo si Mok. Hindi na bago sa kanya ang mga salitang iyon. Paulit-ulit na niyang narinig ang parehong mga salita mula sa mga taong naghihingalo. Pero may kakaiba sa priest na ito. Bigla itong natahimik. Napatingin si Mok sa kanya, tila nagtataka sa bigla niyang pananahimik. Bakit ka biglang tumahimik? Hindi ka na ba magmamakaawa para sa buhay mo? Tumingala ang pari kay Mok at tila may napagtanto. I see. Hindi mo pala naiintindihan. Sa halip na matakot, nakatingin siya kay Mok nang may bahid ng awa. Napakahirap naman ang kalagayan mo. Kawawa ka. Nanatiling walang emosyon ng mukha ni Mok. Walang sinabi ang demonyo. Sa isang mabilis na galaw, iniswing niya ang kanyang espada at agad na pinabagsak ang pari. Tahimik na bumalik ang paligid sa gitna ng naglalagablab na apoy. Sa sandaling iyon, isang tanong ang biglang sumagi sa isip ni Mok. Napagtanto niyang kahit pamilyar sa kanya ang mga salitang ginagamit ng mga tao, hindi niya talaga nauunawaan ang emosyon sa likod ng mga ito. Naiintindihan niya ang takot, nakikilala niya ang galit at alam niya kung kailan nakakaramdam ng kalungkutan ang mga taong kaharap niya. Ngunit ang mga konseptong binanggit ng pari ay nananatiling ganap na banyaga sa kanya. Sa gitna ng nasusunog na mga guho, isang tahimik na pag-uusisa ang unti-unting nabuo sa isip ni Mok. May isang warrior na lumapit kay Mok, hawak ang nakabunot na espada at malinaw ang intensyong pumatay. Agad na nakilala ni Mok ang emosyon sa likod nito, galit at poot. Pamilyar sa kanya ang mga iyon. Sa isang mabilis na galaw, madali niyang natalo ang knight. Ngunit kahit tapos na ang laban, nanatili sa isip niya ang mas malalalim na tanong. Ano nga ba talaga ang mali siya? Ano ang guilt?
Habang nakatayo siya sa gitna ng mga abo at guho, napaisip si Mok tungkol sa likas na katangian ng kanyang species. May mga emosyon na natural na nararanasan ng mga tao ngunit wala sa mga demonyo. At sa unang pagkakataon, tunay niyang naitanong sa sarili kung ano nga ba ang mga damdaming iyon na hindi niya kailanman maramdaman. Sa unang pagkakataon sa napakahabang buhay ni Mok, tunay siyang naging interesado sa mga tao. Nabuo sa kanya ang matinding pagnanais na maunawaan kung paano sila mag-isip at makaramdam. Para subukan ang kanyang pag-uusisa, binigyan niya ng mga armas ang dalawang batang survivor na nagtatago sa gitna ng nasusunog na mga guho. Maglaban kayo hanggang isa na lang ang matira. Ang mananalo ay palalayain ko. Tahimik niyang pinagmasdan ng dalawa habang desperado silang humaharap sa isa't isa. Gusto ni Mok na maunawaan ang ibang emosyon ng mga tao. Alam na niya kung ano ang pagmamahal dahil minsan na rin niya itong naramdaman. Habang pinagmamasdan niya ang dalawang bata, may isang kakaibang pagbabago siyang napansin sa sarili. Unti-unti niyang napagtanto na nagustuhan niya ang mga tao.